March 2023 nang una kong malaking pumunta ng Humalig Island. Mag-Holy Week noon kaya naman naisip kong kumuha ng at least 3 or 5 days na bakasyon sa isla. Pero dahil Holy Week nga ay mabilis na puno ang mga resorts doon. Pero nitong 2024 matapos lamang ang Holy Week ay sinuwerte ako makapagpa-reserve dahil meron daw nagpa-reschedule na grupo. Friday 11 PM ay paalis na kami. Balak namin makakuha ng ticket para sa first trip na aalis ng 5 AM. Umambon pa nga. Pagdating nga namin sa port ay umaambon pa. Medyo kinabahan ako dahil di ko alam kung matutuloy ang aming biyahe. Ang presyo ng ticket as of 2024 ay ipopost ko sa screen. Pa-screenshot na lang kaibigan. Medyo lumakas pa nga ang ambon kaya naghintay kami ng abiso kung tuloy ang biyahe pa Humalig. Tumila ng ulan bandang 6:30 AM. At sa kabila nga ng sobrang naming agang pag-alis ay inabot pa rin kami ng third trip which is ang alis ay 8 AM. Napakarami pa rin kasi ng turistang dumagsa kahit natapos na ang Holy Week. Inabot na ng 9 AM ang pag-alis ng bangka at muli na namang umambon pero tuloy ang biyahe. Kinailangang isara ang harapang bahagi ng bangka dahil pumapasok ang tubig ulan. Di kalaunan ay binuksan din naman ito nang sa wakas ay tumigil na ang ulan. Sa mga gustong libutin ng isla gamit ang sariling motor ay pwede nyo isakay ang motor ninyo sa bangka. May mga karampatang bayad ito at kailangan ipacheck sa Coast Guard. Sa bangka ay inabot na nga kami ng gutom kaya kumain na kami agad. Mahaba ang biyahe guys kaya I suggest na magbaon talaga kayo ng pagkain ninyo. Dahil aabutin lang naman ng 4 hanggang 6 na oras ang sea travel depende sa kondisyon ng dagat. Matapos nga ang mahigit 5 oras na biyahe namin ay nakarating na kami sa Humalig Port. Dito nga ay makikita mo ang sobrang linaw na tubig na maaari ng paliguan agad. Sa Humalig Port ay may binayaran kaming 170 pesos per head na environmental fee. Sa habal naman ay nagbayad kami ng 70 pesos per head. Ang Humalig ay isang maliit na isla na binubuo lamang ng 5 barangay. Karamihan ng daan dito ay rough road pero meron na rin naman mga parteng sementado. Malaking bagay ang turismo para sa mga lokal ng Humalig. Kahit nga raw guro o opisyal ng barangay ay naghahabal dito, pandagdag kabuhayan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na nga kami sa SPIR o Spear kung tawagin ng mga lokal dito. Very affordable ang mga kubo rates nila dito na naglalaro lamang sa 500 hanggang 2,500 depende sa dami ng grupo ninyo. Dito pa nga lang sa tapat ng Spear Humalig ay panalo ka na dahil napakaganda na agad ng buhangin pati na ng dagat dito. Maghahapon na nga nang dumating kami sa resort pero imbis na magpahinga ay mas pinili naming sulitin ang bawat oras. Naligo agad sila sa dagat. Habang naliligo nga sila ay naghanda muna ako ng makakain namin para sa hapunan. Medyo mahaba ang mga video collection sa part na ito kaya skip mo na lang kaibigan. Nagbablog kasi ako hindi para kumita, kundi gumawa ng memories. Memories na pwede kong panoorin pagtanda ko at makikita ng mga anak ko. Mamonetize man o hindi ay masaya ako sa ginagawa ko. Kinabukasan ay naglakad-lakad muna kami sa gilid ng dagat. Tanghali pa kasi ang napili naming schedule ng habal tour na maglilibot sa amin sa mga atraksyon ng isla. Kaya ligo muna ulit. Natural ang kagandahan ng isla na may mapusyaw na kayumanggi buhangin at dagat na nagkukulay berde o asul. Habang naglalakad nga kami ay may nakita kaming sand ripples.
Ang Sun Ripples ay nabubuo sa pamamagitan ng pare-parehong direksyon na pag-agos ng tubig tuwing low tide. Nga pala guys, di ko pa napapakilala sa inyo ang aming mga kasama, si Dennis at saka si Bianca. Naglakad pa nga ako ng konti at nakita ko itong agos ng tubig na pababa ng dagat. Ito ang naipong tubig sa mabababang parte ng isla kapag high tide at siya namang babalik sa dagat kapag low tide. Dito na nga namin hinayaang maglaro ang mga bata dahil mababaw lang dito at walang malalaking alon. Hinagis na si Boy. Wee, parang padulasan ah. Malapit na magtanghali kaya babalik na kami sa aming kubo. May nakaschedule kasi kaming habal tour mamayang alas 12 kaya kailangan namin mag-ayos ng mga gamit. Ang una daw namin pupuntahan ay ang Sadong Golden Beach o mas kilala sa pangalang Golden Sands. Pagkadating nga namin doon ay makikita mo ang kaibahan ng buhangin dito. Matingkad ang pagkakayamanggin nito kumpara mo sa ibang buhangin sa humalig, kaya naman tinagurian nito ang The Golden Sands. Walang filter o enhancement ang video na ito dahil mas gusto kong ang expectation ay sharing reality kapag nagpunta kayo dito. Next stop ay ang Kanawe Beach kung saan makikita ang napakalawak na formation ng Sun Ripples. Medyo nagmamadali nga kami dito guys dahil sabi ni Kuyang Habal ay pa-high tide na. Late na rin kasi kami nakaalis kaya ang inabutan tuloy namin ay ang unti-unting pagtaas ng tubig sa dagat. Wala na nga kami nagawa kundi ang mag-picture-picture na lang sa mga rock formations. Nagpahinga lang muna kami ng konti at maya-maya ipaalis na rin kami papunta sa susunod na spot sa Pamana White Sand Beach o mas kilala rin sa pangalang Little Boracay. Puti ang buhangin dito sa Little Boracay at may karamihan din ang naliligo dahil mababaw ang tubig dito. May mga inaanod na seagrass pero kita mo pa rin ang ganda at linaw ng tubig. Medyo matagal nga ang naging stopover namin dito dahil maraming paninda. May buko, halo-halo, burger at iba pang pwede nyo maipaluto dito. Next stop, Lingayen Cove o mas kilala rin sa tawag na Little Batanes. Pagdating nga dito sa Lingayen Cove ay medyo ubos na ang energy namin. Ang hirap din kasi magbiyahe na may kasamang bata. Buti na nga lang at nandyan si Dennis at Ninang Bianca upang umalalay sa amin. Kailangan ko kasing kumuha ng video upang magawa ang vlog na ito. Sunod niyang pinuntahan namin ay ang pinakasikat na puno dito sa isla. Ang puno na walang forever. Dennis, alalain mo nga. Tinawag itong punong walang forever dahil wala siyang ibang katabing puno. Nilagyan ito ng hagdan upang makaakyat ang mga turista. Kumuha lang kami ng kaunting picture dito at diretso na sa susunod at last stop, ang Salibungot Beach. Napakaganda ng sunset sa Salibungot Beach. Tamang-tama ang kulay kahel na sinag ng araw na tumatama sa buhangin at lalong nagpapatingkad ng kulay nito. Dito na nga kami naligo at nagubos ng oras hanggang sa lumubog ang araw. Yan boy, fish. Fresh. Surahan ang tawag sa isdang ito o unicorn fish sa English. In-order ko ito nung day 2 dahil wala daw available sa palengke at kailangan pang huliin ito sa dagat. Nag-order din kami ng lobster at crabs na darating daw mamayang tanghali. Kaya itong surahan muna ang aalmosalin namin. Iihawin namin ito. Isang piraso, 1 kilo. 2 piraso na bilhin namin. Order namin lobster, wala pa. Nakuli pa daw. Fresh. Fish. Habang naghihintay na maluto ang isda ay nag-ikot muna kami at naglaro ng mga bata. Maya-maya pa ay dumating na rin ang crabs na in-order namin.
Na. Hulog-hulog. Hulog-hulog si Liam boy. Hulog-hulog si Liam boy. Guys, huwag nyo kalimutan tanggalin yung balat ng surahan bago nyo kainin. Dahil kapag nakain mo ang balat nito ay para ka daw kumakain ng buhangin. Nasa. May siya pag nasa toyo. May kain na naman dito at pwedeng magpaluto. Pero mas pinipili namin magluto ng sarili namin pagkain para mas makatipid. Pagkatapos nga kumain ay papunta na naman kami sa dagat. Bukas kasi ng umaga ay pauwi na rin kami. Kaya kailangan sulitin. Hindi man namin inabutan ang malawak na sand ripples sa Kanaway Beach ay meron naman dito malapit sa SPIR. Hindi man sinlawak ng nasa Kanaway Beach ay pwede na rin ito. Dito nga sa pwesto na ito ay nag-photography kami ng kaunti. Maya-maya nga ay bumalik na ako sa kubo at sakto nga nandun na yung lobster. Ano pa nga bang masarap na luto dito? Siyempre, buttered na maraming garlic. Ito lang sa akin. Sawa-sawa. Thank you, Lord, sa food. Day 4, last day namin sa isla. Maaga nga kami gumising dahil iisang bangka lang ang babiyahe pabalik ng Real Quezon. Gustuhin naman namin maligo pa o enjoyin ang last day eh hindi pwede dahil baka maiwan kami ng bangka. Isa na namang masaya at di malilimutang experience ang nagawa ng Team Gonzales. Sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. Hanggang dito na lamang at paalam! Humalig!